Amen. Yan, purihin ng Diyos. Habang naghihintay tayo sa ating mga kapatiran, dahil 8:30 na tayo ay mag-aral ng kanyang salita. Magbasa ulit tayo ng Bible sa aklat ng unang Korinto pa rin. Chapter 6 na ba tayo? Ayan. Ayan. Yung nakaraang linggo, anong chapter niya sa Corinthians? 5 na. 6 na tayo ngayon. Yan. 1 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians pala. Sumobra pala ako o kulang. 2 Corinthians na pala. Chapter 6. Yun. Purihin ng Diyos. Karugtong din yata ito ng 5. Pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa 5 yung nakaraan. Tapos ngayon, 6. Yan. First Corinthians 6. Ito yung karugtong palong 5 yung nakaraan. Sabi ro, yaman kami mga katulong sa gawain ng Diyos, yung pakipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaglolohan kita, ngayon na ang panahon na nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas, iniwasan namin makagawa ng anumang ipagdaramdam ni inuman. Si Pablo, ganun ang ginagawa ng panahon, upang hindi mapulaanan ang aming paglilingkod, sa halip, sinisikap namin sa lahat ng paraan, ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at kagipitan. Kami hinagupit, ibinalanggo at pinugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag at di kumain ng ilang araw. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan, upang ipakilala kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at nakapangyarihan ng Diyos ang pagiging matuwid. Ang siya naming sandatang panglaban sa panangga. Naranasan naming maparangalan at siraan ng puri at laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Itinuring na di kilala, gayong kami kilalang kilala. Itinuring na namamatay, na ang ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi kami namamatay. Inari kami nalulungkot, ngunit laging nagagala. Mukhang naghihirap, ngunit pinapayaman namin ang marami. Para walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Mga kapatid na taga-Korinto, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo. Ibinukas namin ang puso namin sa inyo, hindi namin isinara ang aming puso sa inyo, kayo ang nagsara ng iyong puso sa amin. Kami nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginagawa namin sa inyo. Amen. Yan yung karugtong niya sa 5. Ngayon naman sa 2 Corinthians 6, chapter 6, verses 14 to 18. Ang pakikisama sa mga di sumasampalataya. Yan. Pero bago yun, tayo munang magpanalangin sa Diyos. Lord, salamat po sa umagang ito, una sa buhay at kalakasan, hindi sa amin, at yung pagkakataon kami narito upang hintulutan mo, Panginoon, ang mapakinggan namin ang iyong banal na salita. Pagnubayan mo po kami, Ama, at tawarin sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan upang maging kalugod-lugod kami sa iyong banal na salita na aming mapapakinggan, nawa hindi namin basta mapakinggan ito. Ngunit ito rin ay aming maisagawa, Panginoon. Salamat at pagpalain mong bawat isang naririto, maging sa mga tao sa palibot ng church dito at sa mga kapatiran namin paparating pa lang sa umagang ito. Purihin ka, ikaw ang malitaas, maparamalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan ng Diyos. To God be the glory. Salamat sa kanyang banal at buhay na salita. At hilintulad niya ngayon, mapakinggan mo rin natin ang kanyang salita. Ayan, kagaya nga ng mga nakaraang mga pinag-aaralan natin, yung mga hinayaan ng Diyos sa kanilang madilim na pag-iisip. Hindi tayo yun.
Kasi ngayon, nakikinggan natin yung salita ng Diyos. Siguro yung mga taong hindi nagpapahalaga sa kanyang mga salita. Pag-pray natin sila na habagan ng Diyos at mamulag pa pagdating ng panahon. Amen? Ang pakikisama sa mga di sumasampalataya. Kasi tayo, mga Christian, at tungkulin natin na talagang ipangaral ang salita ng Diyos, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Kasi sa mga nakakilala sa Diyos, hindi naman na dapat natin ipangaral yung salita ng Diyos kasi pinalala nila yung Diyos eh. Ngayon kayo natin ipapangaral ito, isi-share sa mga hindi nakakilala sa Diyos. Kaya yun. Kaya ang sabi rito, pakikisama sa mga di sumasampalataya. Ito, dapat meron tayong pakikisama. Kaya tingnan natin kung ano yung nilalaman ng mga talata na ito. Sabi dito, 2 Corinthians 6:14, huwag na kayong magpag-isa sa mga di sumasampalataya. Yung mga hindi sumasampalataya, sabi ni Pablo, huwag natin tayong pag-isa sa kanila. Maaari bang magsama ang katawiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Pwede ba magsama yung katawiran at hindi katawiran? Hindi. O kaya yung liwanag at ang dilim? Tsaka yung makakita, yung gabi at umaga magkasama. Diba wala? Araw ngayon, mawawala yung araw, magdidilim mamaya. Huwag kahiwalay, okay? Yun yung sinasabi rito. Maaari ba magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Kaya parang, yung ibang mga simbahan, dapat hindi talaga magkasama yung Diyos-Diyosan at yung templo eh. Kaya mali yung Diyos-Diyosan sa loob ng templo eh. Meron tayo nakikita gano'n eh. O di kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Ibig sabihin kasi yung templo dito tayo. Kaya dapat hindi tayo naniniwala sa mga Diyos na hindi totoo. Okay? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Yun yung tinutukoy dito. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Yan. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Pero yun sabi doon, ang pakikisama sa mga di sumasampalataya, masama pala yun. Pag nakikipagkaibigan ka sa mga hindi sumasampalataya, ano ba ibig sabihin ng pakikipagkaibigan? Yung masama dito, yung ginagawa mo rin yung mga ginagawa nila. Yung pinaniniwalaan mo, yung pinaniniwalaan nila. Kasi tayong mga nakakilala na sa Panginoon, dapat tayo yung naghihikayat sa kanila na ipakilala yung Diyos na totoo na dapat natin sinasamba. Kapag nagipagsama ka sa mga hindi sumasampalataya, tapos ginagawa mo pa yung mga bagay na ginagawa niya na hindi dapat, baliktad, hindi ka sumusunod sa tungkulin mo sa Diyos. Tanda natin yan. Kaya dapat, yung mga maling bagay na nakikita natin sa di sumasampalataya, hindi tayo dapat ang gumagawa doon, kaya hindi natin dapat samahan yun. Dapat, sila ang nahihikayat natin gawin yung katotohanan kasi tayo yung mga anak ng Diyos na modelo na dapat na sinusundan dapat nila. Tayo yung ilaw at asin eh. Tayo mga Kristiyano. Kaya nga nasa ating katawagan yung pangalan ni Kristo, nasa atin si Kristo. Kaya ipamuhay natin yung buhay ni Kristo at dapat hindi tayo ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga hindi sumasampalataya. Hindi kasi pwedeng Christian ka tapos gumagawa ka ng masama. Okay? Hindi pwedeng Kristiyano ka pero ginagawa mo yung mga gawain ng mga hindi sumasampalataya. Okay? Hindi pwedeng gano'n. Hindi ka pa Christian pagka gano'n. Kasi ang Kristiyano na ipag-isa kay Kristo, isa lang bagong nilalang. Wala rin dating pagkatao. Dapat may pag-ibig ka na. Kaya ang katibayan na Kristiyano ka, yung meron ng pag-ibig sa puso mo. Ang pag-ibig kasi nila si Kristo. Kaya isipin mo yun. Kaya napakahalaga pa sa tayo ng Bible, lagi tayo nakikinig sa mga nangangaral, nagpe-pray tayo ng tama, yung mga bagay na nakikita natin sa sarili nating mali, idadalangin natin yun, at hindi lang basta natin dinadalangin, sinisika pa natin gawin yung free will natin sa tama. Ano yung paggawa ng free will sa tama? Ano yung pinaka-the best na paliwanag doon? Walang masasabing
ginagawa mo yung free will mo sa tama? Sa palagay nyo, paano yung masasabing ginagamit mo yung free will mo sa tama? Pinakikinggan mo yung tinig ng banal na espiritu na nasa sayo. Kasi alam mo yung mali yung ginagawa mo eh. Pag pinanindigan mo pa yung mali mo, ginamit mo yung free will mo sa mali. Pero pag nakita mo yung mali, ay mali pala ito. Sinunod mo yung tama na dapat mong ginagawa. Pakikinig sa tinig ng banal na espiritu yun. Paghahangin ng Diyos yun. Tandaan niyo yun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pag sinip mo yung kaharian ng Diyos, yung karugtong doon, and His righteousness. Kapag yung tama, nakita mo na dapat mong gawin, sundin mo na yun. Pinili mo yung katuwiran. Pinaghari mo yung banal na espiritu. Pero yung naisip mo yung tama, hindi mo ginawa yung tama, mas sinunod mo yung sarili mo kasi may pride tayo eh. Tumutunog yung puso mo rin kung makakabago yan eh kapag nagagalit ka, pagka nabibigla ka, pagka nasasabi yung mali mo, hindi nyo napapansin parang lumalalim yung paghinga mo, di ba? Hindi nyo napapansin sa sarili nyo kapag sinabi yung mali mo tapos nakita mo na yung kapwa mo mismo nakita yung mali mo. Lumalalim yung paghinga mo, yung pride mo yun eh. Napapansin niyo sa sarili niyo, parang hindi mo matanggap. Pero yung bagay na yun, kapag nakita mo at naisip mo, oo nga, no, mali ako, pero pinanindigan mo yung tibok ng puso mo na yung paghinga mo, pinanindigan mo yung bilis, ikaw na nasunod doon. Kaya ang gagawin mo, pipiliin mo yung tama, pakikinggan mo yung banal na espiritu, hindi ka na ng mabagal. Kaya, nare-realize mo siya, bumabalik sa normal yung tibok ng puso mo. Napupunan niyo sa sarili niyo, pag inoobserbahan niyo, pag pinipigil mo yung galit mo, unti-unti umihinga yung paghinga mo, nagiging kalmado ka. Pero kapag galit ka, lalong gusto mong magsalita, nagagalit ka, pabilis yung tibok ng puso mo, di ba? Yung hinga mo ang bilis. Diba? Hanggang sa hindi mo na mapigil. Kaya nga sabi ng Roma, hanggang sa hindi nila na mapigil ang paggawa ng kasamaan. Sabi ng Roma 1. Naghahaka ka na no, nag-isip ka na, nanggulo na yung isip mo, wala ka ng desisyon na tama. Pinili mo na yung magkasala ka, salita ka na lang salita, hanggang sa galit ka na, hindi na kayo magkaintindihan, ganun yun. Kaya, lagi natin pakinggan yung tinig ng banal na espiritu sa ating buhay. Dapat tayo may bunga, ano yun? Pag-ibig, katatagal, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabutihan. Kaya yun yung bunga ng banal na espiritu. Kapag pinakinggan mo yun, nagiging kampante ka na, nagiging malumatay ka na, kasi bunga yun eh. Holy Spirit yung nag-udyok sa'yo, pinakinggan mo siya, yung bunga niya lalabas. Nagiging mahinaho ka na. Nare-realize mo na yung mali mo. Natatanggap mo na. Nagiging payapa ka na, panatag ka na. Yun po yun. Alam mo na experience nyo sa sarili nyo eh. Kaya lang, kadalasan kasi, mas pinakikinggan natin yung sarili natin kaya nagkakasala tayo. Pinipili natin magalit. Yung isip natin, yung dahilan natin yung masusunod. Tayo yun. Yun yung laman. Yun yung pride. Tayo, yung masusunod. Pero kapag hindi mo sinunod yung sarili mo, pinakinggan mo yung banal na espiritu, aminin mo yung mali mo sa sarili mo, magiging kampante ka, pagpupunan mo yan, mararamdaman mo yan. Yun po yung sinasabi rito. Na hindi tayo makikipagsundo sa hindi sumasampalataya. Dapat pinakikinggan natin palagi sa lahat ng pagkakataon. Yung tinig ng banal na espiritu, yung katotohanan, yung pag-ibig. Yun. At dahil doon, hindi tayo mahahawa ng kahit anong kasama sa mundo. Bagamat hindi tayo perfecto kasi habang nasa mundo tayo, hindi natin may iwasan hindi magkasala. Kaya lang, hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan kasi may Holy Spirit na nagbubulong sa atin at nasa sa atin na rin kung ating ito susundin at pakikinggan sa ating mga buhay. Kaya yun. Kaya yun yung mga dapat natin malaman. Kaya lagi natin gamitin sa tama yung ating free will sa pamamagitan ng pakikinig sa tinig ng banal na espiritu upang nang sa ganun, magamit natin yung buhay natin ang naayon sa kalooban ng Diyos. 2 Corinthians 6:14 to 18. Lipat tayo sa 2 Corinthians chapter 7. Ang kagalakan ni Pablo. Pero 2 Corinthians 7:1, mga minamahal sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alisin na natin sa ating sarili ang lahat ng nakakapagparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin natin mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa
Diyos, sabi ni Pablo. Sikapin natin. Nandito yung word na sikapin. Ibig sabihin, tayo ang magdidesisyon. Yung free will natin, dapat ginagamit natin sa tama. Hindi ito himala. Hindi ito magic. Uy, nag-isikap ako Ang galing Hindi, ikaw gagawa nun. Tama ko ba? Gagamitin mo yung free will na ginawa sa'yo. Binigay sa'yo ng Diyos para gamitin sa tama. Ayun ang pakiusap niya. Mga minamahal, sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. May pinangako alisin natin sa ating sarili ang lahat na nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Ano yun? Yung mga kasalanan. Sikapin natin mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Kaya gamitin natin yung ating free will na laging pinakikinggan ang tinig ng banal na espiritu. Yun yung kabanalan na mapapakita natin at magagawang magalang ang Diyos. Kasi hindi tayo talaga marunong gumalang sa Diyos, natutuwa lang sa sarili lang natin. Natututo tayong gumalang sa Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Tinuturuan tayo ng Holy Spirit para sa tamang paglilingkod na dapat nating ibinibigay sa Diyos. Tinuturuan tayo kung paano manalangin. Tinutulungan tayo kung paano kumilos ng tama, mag-isip at mag-desisyon. Yun yung trabaho ng banal na espiritu. Yung third person ng Diyos, tanda natin yan. Ayun, sikapin natin, sikapin natin mag-desisyon ng tama. Ano yun? Yung pakinggan yung tinig ng banal na espiritu. Nulit lang natin. 2, ang kagalakan ni Pablo. Bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong puso. Kailan may hindi namin pininsala, siniraan o pinagsamantalahan ang sino man sa inyo. Sinasabi ko ito, hindi upang hatulan kayo, sapagkat gaya ng sinasabi ko, mahal na mahal namin kayo, at magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Kasi sa lahat ng pagkakataon, pinangangaral niya ang katotohanan ni Pablo sa mga iglesia, sa mga kapatiran niya. Lubos ang aking pagtitiwala sa inyo, lagi ko kayong ipinagmamalaki. Sa kabila ng lahat namin tinitiis, ang nadarama ko'y kaaliwan, nag-uungapaw sa puso ko ang kagalakan. Nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon ay naranasan namin ang matinding hirap, panunuligsa mula sa mga di kaanib sa iglesia at takot naman niya sa aming puso. Subalit ang mga naghihinagpis ay hindi pababayaan ng Diyos. Inaliniya kami. Sa pagdating ni Tito, hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa amin, maging ang kabutihang ginawa niya. Kwento lang ni Pablo yung mga experience at yung mga sinasabi niya sa kanilang mga ginagawa. Sa kanya ay nakaaliw din sa amin. Kung kasi niya, related din sa atin. Yung mga nararanasan niya, ngayong nakilala na natin si Jesus at naglilingkod sa kanya, nararanasan na rin natin at naiisip na rin natin. Ibinabalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita, ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin. Kaya lalo akong nagagalak, hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunti dahil sa aking sulat. Ngayon ay nagagalak na ako sa kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at kalikuran ang inyong pagkakasala, kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Kasi nasabi niya yung mga mali nila Pinapahayag niya yung mga dapat gawin, yung mga naayon sa kalooban ng Diyos at napakasakit nun. Sa ating pangangaral, papansin ninyo lahat ng mali, naririnig natin at lahat ng mga bagay na yun, nagagawa natin at sinasabi sa atin na mali. Ganun din naman yung sinasabi ni Pablo. Nalulungkot yung mga pinapahayagan niya kasi nakikita nila yung mali nila pero sa kabaling bandal, nagbabago sila. Kaya nagagalak si Pablo. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay umahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo, ang ibinunga ng kalungkutan buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at naging masigasig kasi tinuturuan niya ng paglilingkod sa Diyos sa mga bagay na dapat gawin upang magalap ang Diyos sa kanila. Ngayon, ginagawa naman nila ito. Na ipinakikilala kayo walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Lumuhi kayo sa inyong sarili kasi nakita nila sa sarili nila yung kasalanan nila Parang tayo dati. Parang tuwan-tuwa tayo sa mundo Pero yung katuwaan na yun, magdudulot pa rin pala sa atin ng kapahamakan. Nung may isang araw, may kagaya ni Pablo ng aral sa atin. At nasabi yung mali natin, nagulat tayo. Minsan nagalit pa tayo sa tao na yun. Nagtampo, pero kinalaunan yung galit na yun, napalitan na ng pag-ibig
ko na parang naiiyasan ako. Gusto ko lang pakinggan yung salita niya kahit masakit Yung banal na espiritu na yun, dahil pinili ka ng Diyos para baguhin niya. At ngayon, nagsisimula ka na, pumupunta ka na ng church. At nagbunga na yung lungkot na yun ng kabutihan sa buhay mo. Nakilala mo na ang Diyos at ngayon naging matatag ka na sa pananampalataya. Amen? Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkotang buhat sa Diyos. Naging masikip na kayo ngayon. Iba sa inyo, ang aga nang mag-church. Sinanay, shout out kay Nanay Imelda. Naunahan kami kanina, nagulat ako si Nanay Imelda yun Wala pa kami, di ba? Naunahan niya kami rito. Yan, at ngayon maaga na tayo. Yan nagbunga. Gano'n kalungkotang buhat sa Diyos, naging masikap kayo at masigasig na ipinakikilalang kayong walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nanabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Pinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Alam ng Diyos na ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala o sa taong ginawa ng kasalanan, kundi upang makita ninyo kung gaano ang inyong pagmamalasakit sa amin, sa kanila. Kay Pablo nung panahon yun. Kaya ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaaliwan. Yung pagtangkilik nila kala Pablo, yun yung nagsilbing kaaliwan nila Pablo at nalubos ang aming kagalakan dahil sa kasiyahan na gama ni Tito sa inyong pili. Ipinagmalaki ko kayo sa kanya at hindi naman ako napahiya. Sapagkat kung paano lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, napatunayan totoo rin ang lahat ng sinasabi ko kay Tito tungkol sa inyo. At habang iniisip niya ang inyong pagkamasunurin, lalo naman kayong napapamahal sa kanya, hindi rin siya na malimutan ang magandang pagtanggap at paggalang ninyo sa kanya. Labis akong nagagalak dahil kayo lubos kong mapagkakatiwalaan. Binasa lang natin yung sinasabi ni Pablo. Nabirated din naman sa atin sa totoo lang. Kaya yung mga nagagamit sa ating mga tao, nalulugod tayo sa kanila, pinagpapasalamatan natin sila, at ginagawa natin ang pagmamalasakit. Yan. 8. Punta tayo sa 8. Binasa lang natin yung 7. Paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Tayo, 2 Corinthians chapter 8, habang hinihintay natin yung ating mga kapatiran, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano ayon sa kay Apostol Pablo? Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Ito yung lagi natin in-illustration, lalo na sa gawain ng pagbibigay, partisipasyon sa church na ito. Yung Macedonia, yung iglesia sa Macedonia, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masaya-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ito yung pagbibigay nila sa iglesia. Sabi ni Pablo, yung mga taga-Macedonia, grabe kung maghandog sa Panginoon magbigay. Kahit sila nahihirapan, naghihikahos, hirap na hirap sa buhay. Sila yung kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya. Hindi lang yung kaya nila, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran sa taga-Jerusalem. Yung taga-Macedonia, talagang kusang loob nilang bibigay sa kanilang buhay, sa kanilang iglesia, sa kanilang kapatiran, sa kanilang church. At kahit sila'y naghihikaw sa kanilang buhay, talagang desidido silang magbigay. At ang patutuo dyan si Pablo, kasi sila'y tagapanguna, sila'y nakakaalam sa mga nagbibigay. Yung mga taga-Macedonia, nakikiusap pa kay Pablo na sila'y magbigay. Yan. Parang dito sa church natin, nalalaman ko yung mga nagbibigay kasi ako'y tagapanguna, alam mo, hindi ko malaman yun. May report nun. Ay, nagbigay ng ganito. Ay, ako, nagulat may meron dyan. Sino nagbigay ito? Magtatanong. Sabihin niyo, sino nagbigay? Gano'n. Yan nalalaman natin. Kaya alam ni Pablo kung gaano magbigay ang mga taga-Macedonia. Kasi alam niya yung lugar na yun ay matindi ang kahirapan, naging kapos, sabi rito. Pero, nakiusap pa sila, mismo kay Pablo. Iniisip ko nga yung senaryo nito, malamang, sa time na yon, bagamat hindi na sinulat dito, si Pablo nahihiya na sa kanila. Huwag na, okay na yun kasi alam ko naman, hirap buhay niyo. Ang hirap ng pinagdadaanan niyo. Ang sabi ng mga taga-Macedonia, maaari na nito. Sige na, ito talaga yung nais namin, gusto namin tumulong, payagan mo na kami. Parang gano'n, kasi nakiusap pa sila kay Pablo.
para makapagbigay pa sila. Wala nakalagay sa Bible, pero sa isip ko parang gano'n. Iniisip ko siya. Kasi parang director point of view, tawag yata doon, sabi ng isang mga ngaral. Iniisip mo yung scenario kapag binabasa mo yung Bible o isang istorya. Iniisip mo yun, ini-imagine mo. Kaya kapag nagbasa tayo ng Bible, pwede natin imagine na, isipin natin para makarelate tayo sa buhay nila. Okay? Ganon. Kaya ganon na nangyari. Kaya alam ni Pablo yung kanilang pagbibigay kasi sila mismo kay Pablo nakiusap. Mahigpit nilang mahigpit. Pag sinabi mong salitang mahigpit nilang talagang nagmamakiusap sila. Okay? Nangingusap. Sige na, bayaran mo na kami magbigay. Parang ganon. Amin na sila ibigyan ng pagkakataong makatulong. Bigyan mo na kami ng pagkakataong makatulong na lang sa kanila. Oo, mahirap kami, pero meron pa naman kami. Okay pa naman kami. Hindi pa naman kami pinababayaan ng Diyos. Kaya pa namin. Hindi kami pababayaan ng Diyos. Diba? Tayo hindi ganun eh. Sa totoo lang eh, di ba? Hindi nga natin kaya i-sacrifice yung panload natin. Sa pag-ibig, tawa? Ay, sa akin ko lang ito eh. Wala na eh, di ba? Pero alam niyo ba, may mga kaibigan akong pastor ng patutoo, wala na silang pamasahe. Nasa ibang lugar sila, eh dahil gawain ng pagbibigay yun, nasusigo siya nun eh. May pastor akong kakilala na kunento sa amin yun. Sa patutoo din sa church, sa pangangaral niya. Patutoo niya yun. Nag-preach siya dun sa Cebu, gawain nila. Wala na siya pumasahe, yun na yung pera niya. At wala na, kahit na hindi niya pabigay, kulang na rin talaga. Wala na talaga siyang pera. Eh dahil gawain ng pabigay, dahil wala siyang perang dapat gawain ng pagbigay, may maibigay siya, yung isip niya. Ganun siya eh. Ganun yung konsepto ng paglilingkod niya eh. Binigay niya lahat. Kasi gawain ng pagbibigay, hindi pwedeng hindi ako magbigay. Kasi sa Panginoon niya dapat may maibigay ako, gawain ng pagbibigay, pinaglaanan ito dapat. Eh, nakataong wala siyang pamasahe, yun na lang. Ngayon, uwi na siya, wala siyang pamasahe. Ano gagawin niya? Eh, uwi siya. Wala siyang pamasahe, lahat siya. May pananampalataya, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Eh, wala akong pamasahe. Hindi ko siya pwedeng manghingi doon. Eh, pastor pa naman siya, manghihingi. Diba? Eh, ganun eh. Pag pastor eh, hindi siya manghihingi. Lakad siya pa uwi, at paglakad niya, biglang may humabol sa kanya. Binigyan siya ng love gift. Sobra-sobra pa sa kanyang pamasahe. Nakauwi siya ng Manila. Kaya ganoon. Sa pananampalataya, tinutugon tayo ng Diyos. Kaya kung minsan hindi lang kasi tayo nananalig sa Diyos, iniinuuna natin yung sarili natin desisyon. Mas binibigyan natin ng daan yung sarili natin pangangailangan. Kasi yung pangangailangan ng Diyos. Kasi ano ba yun sa sarili natin? May mga bagay tayo na pinapriority sa buhay natin, hindi yung sa Diyos. Sa totoo lang. Yun yung totoo. Kahit pasinungaling ba natin yung talaga ang totoo sa individual sa atin. Kahit sa akin eh, iniisip ko yun yung mas meron akong bagay na mas binibigyan ng laan, hindi sa Panginoon, sa totoo lang. Yung sa Panginoon, ito lang yung ibibigay ko, nakabukod na, nakaprogram na. Pero hindi kagaya ng taga sa Macedonia, talagang matindi. Hindi ko sinasabing kagaya ng taga Macedonia, gayahin natin yun. Kundi sinasabi lang dito sa atin ng Panginoon, yung katangian nila. Pinapakita lang, pero hindi sinasabing gayahin natin. Binibigyan tayo ng Diyos ng inspirasyon. Binibigyan tayo ng Diyos ng halimbawa. At ngayon, nasa sayo naman yun, kung gusto mo sundin o hindi. Depende sa kapahayagan sa'yo ng banal na Espiritu ng Diyos. Pero ang totoo, dapat ganun talaga tayo magbigay, kagaya ng tao sa Macedonia. Sa totoo lang, hindi nga natin kaya magkait yung mamaya nakaprogram na may pupuntahan tayo. Tapos aksidente. May gawain pa rin. Nakapunta ka sa Diyos, may gawain pa rin ang pagbibigay. Nakalimutan ko. Nasa lahat pa rin ng mga church, lagi may offering. Ako rin may isang ganun eh. Kung naimbitahan, pumunta tayo sa ibang church, nawawala sa isip natin na dapat pagka may panambahan, may pagbibigay dyan, dapat meron na talaga ako nakalaan para sa Diyos. Bigla ka na susurprise, uy, patay, ito pa naman yung pamasahe ko, tsaka pampunta ko ng SM, mababawasan. Diba? Hindi tayo magbibigay. Ganon. Pero dapat sa ganong sitwasyon, alam natin yung dapat natin gawin. Dapat nauna talaga ang Diyos. Yun yung totoo. O, kasi pag sinabi kong hindi yun, alam ko naman, medyo mas may pakinggan yung gano'n eh. Kasi sacrifice may luho eh. Pero hindi ko pwedeng sabihin kasi magkakasala ako eh. Kaya sasabihin ko talaga yung totoo. Mali yung naiisip natin. Tama na dapat talagang magbigay
dahil sa Panginoon. Hindi dahil gustong kumita ng church nito. Kasi ang Diyos natin mayaman, hindi naman kailangan ng Diyos yung pera natin eh. Gusto lang makita ng Diyos sa atin kung paano natin appreciate yung lahat ng bagay na binibigay niya sa atin. Sa totoo lang, hindi naman atin yung pag-aari natin eh. Kita niyo yung istorya ni David. Kung paano siya nagbigay sa Panginoon. Hindi siya magbibigay ng walang halaga sa 1 Chronicles 21. Mamaya may paliwanag din namin niya sa preaching. Pero yun binibigyan na siya ni Omri ng mga handog. Ito, kung kulang pa yan, humingi lang kayo. Gamitin nyo na lahat. Ito, sa iyo na yan, Haring David. Yung lugar na ito. Gawin mo na ito na, tabernacle, doon ka na maghandog. Kaya at yung mga baka ko, bahala ka na dyan. At kung kulang pa, sabihin mo lang. Ang laki na ang laki kayamanan na yung binibigay ni Omri. Pero sabi ni David, hindi ako magbibigay ng walang halaga. Pero yung lahat ng ari-arian ni Omri na nandun sa lugar na pinili ni Yahweh na paghandugan niya, ang dami nun! Kung mamaya mababalikan natin sa 1 Chronicles 21 yun. Sabi ni David walang halaga. Bakit nasabi ni David na walang halaga yun? Kasi hindi kanya yun. Binigay lang yun. Nakuha nyo, kaya yung mga bagay na binibigay sa atin, huwag lang ibigay natin sa Panginoon, yung mga buta lang natin yun. Kasi ganun tayo, ay binigyan, may offering pala. May handog sa Panginoon, tama-tama, nabigyan pala ako ni kuya, ni tatay, ito yung ibibigay ko. Kay David, walang halaga yun. Paano niya nasabi mo ng halaga? Eh, laking pera, halimbawa, ang laking pera din na ibibigay mo. Halimbawa, binigyan ka ni kuya mo ng 2,000. O, magkano ba 10% ng 2,000? 200. O, laki na ng 200 nasa palagay natin. Pero hindi naman sa'yo yung binigay lang sa'yo yun eh. Tama, may anong kinalaki nun? May halaga ba yun para sa Diyos? Binigay lang sa'yo yun eh. Ano yung mahalaga sa Diyos? Sa tingin nyo? Sino yung magsasabi? Sa palagay nyo lang, ano yung mahalaga na kalugod sa Diyos? Yung buhay. Tama, ang buhay. Ano? Yung isang literal ng paghahandog. Ano yung mahalaga? Yan, yung buong puso. Kagaya ng babaeng balo. Pinaghirapan niya. Ikamamatay niya na. Buhay niya yun eh. Yung 2.50 siya, ikamamatay niya na yun. Binigay niya na sa Panginoon. Yun na lang yung pera niya eh. Yung lahat-lahat sa buhay niya, binigay niya. Yun talaga yung totoo, yung kalugod-lugod sa Diyos. Yung pinaghirapan mo, yung pinagsikapan mo, yung ginamit mo ng pawis. Yung pinagdaanan mo. Kasi si David, babayaran, sabi niya doon, hindi ako papayag maghandog kay Yahweh ng walang kabuluhan. Babayaran ko sa iyo lahat yan. Ayokong magbigay ng walang kabuluhan. Ano? Yung binigay ni David, yung sarili niya. Yung sarili niyang buhay, yung sarili niyang kayamanan, yung sarili niyang pinaghirapan, yung pinakadigma niya, kapalit yung buhay niya. Nakikipagdigma yung mga hari sa mga kaharian ng panahon para kamkaming yung mga kayamanan nila. At kung nakamkami yun, kanya yun. At lahat ng yung pinaghirapan niya na yun, yun ang binigay niya kay Yahweh. Tama ba? Hindi lang yun yung pagpapatayo niya ng templo. Bago dumating si Solomon, alam niya na eh. Naisip niya, bakit ako, meron kaharian, napakaganda, yung Diyos walang templo. Ay hindi ikaw ang magtatayo, yung anak mo. Anong ginawa ni David? Hindi pa nalaman niya, hindi siya magtatayo, yung anak niya, anong gagawin niya? Wala na, hindi na siya kikilos, hindi. Anong ginawa niya? Inipon niya lahat ng kayamanan niya para ipagpatayo ni Solomon. Pinaghandaan niya. Hinandaan niya ang lahat para pagdating ni Solomon, kumpleto na. Itatayo niya na lang, pero kay David pa rin yun. Tama? Tama po ba? Yung kayamanan ni Solomon na pinagtayo ng templo ng Diyos, kay David yun. Pagka binasa natin yung istorya, inipon ni David lahat ng kanyang kayamanan. At yun, ginamit niya para itayo yung templo ni Yahweh. Ganun ang mindset ni David na nawa, ang maisip natin, hangarin natin na magkaroon din tayo. Ito to, hindi kailangan ng Diyos yung handog natin. Kaya lang, naghahandog kasi tayo sa Diyos, hindi natin naiintindihan. Maliit at malaking handog sa Diyos, napakahalaga. Sa totoo yan, kung yan ay galing sa sarili mo, buhay, na binibigay sa Diyos bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Kanya. Kahit 20 pesos pa yan, kung yan ay galing sa iyong pinagpaguran at pinaglaanan mo para ibigay sa Panginoon, pinagsikapan mo, pinabanal mo, palugod-lugod yun sa Diyos. Kahit piso pa yan. Ganun ang Diyos. Hindi tumitingin sa laki,
sa dami ng kayamanan natin, sa liit, hindi. Tumitingin yan sa kung paano mo siya iginagalang, dinadakila sa buhay mo. Yun yung ginawa ng babae Palo at ginawa ni David sa buhay niya. Na dapat maisip natin at makita sa ating buhay ngayon upang yung ating mga handog ay maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Alam po ba? O at least kahit maaari ako nga nakikita ko ng Lord, sorry po kasi gano'n lang ako magbigay kung minsan eh. Mas marami pa nga ako nakakain ng ice candy kesa yung bigay sa'yo. Ako ice candy sa is. Tama, sa is isa. Kaya ka araw-araw, 3, 9. Di ba? O kano sa isang linggo yun? 9 times 6. 9, 18, 27, 36, 45, 63. Magbibigay ka 20 lang. Marami mo nakakain mo ice candy. Di ba? Kaya siya binibigay mo sa Diyos. Pero totoo hindi binibilang ng Diyos ang handog natin. 1 piso, 5 piso, 20. Napakalaga sa Diyos nun. Kung yun ay talagang sa iyo. At talagang inilaan mo yung para sa Diyos, malayo pa lang. Isang buwan pa lang, pinagandaan mo na ito, Lord, hindi po lang kita ng 10 piso, may handog ko lang sa'yo. O, pag yun ang talaga na ipon mo eh. At pinagsikapan mo, kumikita ka ng piso sa isang araw, kakain ka. May nabibili pa ba sa sentimo? Wala na eh. Okay, posible rin eh. Di ba? O. Eh, kung yun naipon mo eh. Alam ng Diyos yung puso mo, Lord, ito lang po talaga eh. Talagang ayaw ko pakainin ng amo ko eh. Ayaw ko bigyan ng sahod eh. Kaya alam, dahil ginagalang ko siya, dahil sa sabi mo eh, galang ko yung amo ko eh, maging tapat ako sa kanya eh. Kahit sinusuntok ko, puro black eye nga ako, Panginoon, no? Ito yung ano ko, naipon ko, 10 lang talaga, Panginoon. Kalugod-lugod sa Diyos yun. Kasi pinagtiisan mo yun, sinunod mo yung utos niya eh. Mga anak, igalang ninyo ang inyong mga amo, nakatalikod man o hindi. Maging mabuti kayo sa mga malulupit, hindi lang sa mabubuti, maging sa malulupit. Tama! Utos ng Diyos yun eh. Kapag sinalungat mo yun, lukot ang amo ko, gagawa mo ito masama. O, kautusan mo yun, gumawa ka ng sarili mong kautusan. Tama? Ganun ang Diyos. Ayun yung isang bagay na masakit na kung minsan hindi natin matatanggap yung pagsunod sa Diyos. Pero yun ang totoo na dapat natin sinusunod sa ating mga buhay. Kasi utos ng Diyos yun eh. Kapag tayo ang gumawa ng kautusan, tayo yung Diyos. Tayo yung Diyos. At dapat sumunod tayo sa namumuno. Eh, parang mali na namumuno eh. Ito na lang yung susundin ko. Mali ka pa rin. Eh, utos ng Diyos, sumunod ka sa namumuno eh. Eh, sinunod mo yung sarili mo, gumawa ka ng kautusan, ikaw yung Diyos mo. Hindi ka sumunod sa Diyos. Tama mo ba? Kaya sabi ng Bible, huwag kayong maghaka-haka. Ang mga tao gumawa ng sarili ng Diyos na sila sa halip na yung lumalang sa kanila. Kasi ang Diyos, it is finished na ganap na. Sinulat niya na ang kautusan, dapat natin sundin yun ng may pag-ibig. Yan ang totoo. Na dapat natin maunawaan na sa mga sulat ni Pablo, nauunawaan natin. Kaya nga, salamat sa kanyang mga sulat. Kaya tuloy na tayo sa Roma 8, sa pag-aandog pa tayo, lumalayo na tayo. Sila yung sa loob na nagbibigay, hindi lang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga-Judea. Kasi nakita rin ito ang kailangan ng mga taga-Jerusalem pala, na taga-Jerusalem. Kaya nagbibigay sila. Kaya tayo, humanap tayo ng mga tao na tutulungan natin. Huwag na natin hintayin kung ipa sa atin tulong yung kapwa natin. Ganun yung ginawa ng taga-Macedonia eh. Nakita na nila yung mga kailangan, kaya tumutulong sila sa iglesia. Pablo, sige na, pakiusap, bigyan mo lang kami ng pagkakataon tumulong kasi kawawa naman sila eh. Yan. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ginawa nila yun dahil sa Panginoon, hindi sa kanila, hindi sa tao. At pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. At pagkatapos sa kanila na rin, kasi dahil sa pag-alam sa Panginoon ng mga taga-Macedonia, naglingkod sila kala Pablo at sa mga kapatiran. Kaya pinakiusap namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawain ito. Si Tito pala ang masimulunod, si Tito. Talagang meron pala siyang gift na pagbibigay. Yan. Na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyong ito. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag ng kaalaman at kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong mamuna sa pagkakawanggawa. Yan, dapat hindi lang sa mga bagay na mabuti na naiisip natin, paggalang, pagsunod, pati din sa pagkakawanggawa, yun may literal na tulong, pinansyal, pangangailangan ng kapatiran, yun dapat natin ginagawa. Hindi sa inuutusan
inuutusan ko kayo, sabi ni Pablo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Kaya gantihan nyo din naman. Yung ginagawa ng iba, dapat appreciate natin yon. Kaya sa kongregasyon natin, kapag may nakikita tayo mapagbigay, maging mapagbigay din tayo, maging tularan din natin yung iba. Pero hindi para mainggit, kundi dahil sa nakikita natin tama yung ganung gawain at kalooban ng Diyos. Amin po ba? Kaya pag may nakikita tayo may masigasig sa pagbibigay, sikapin din natin maging masigasig at makipag-participate sa mga bagay na. Tandaan natin, kagaya na sinasabi ko kanina, hindi natin kailangan ibigay din yung binibigay ng iba. Anong ibig sabihin doon? Yung kakayanan natin sa pagbibigay, huwag din natin gayahin lang, gagaya-gaya lang tayo sa iba, nagbigay siya ng ganito, ay ito, yung ibibigay ko, mas marami pa, huwag ganun. Kung ano lang yung inuudyok sa iyo ng Diyos na dapat mong ibigay. Kaya hindi ito pinipilit, kundi pusang loob nito depende sa pahayagan sa iyo ng Diyos. Yan, sa tinitibok ng puso mo. Okay? Hindi kaila sa inyo ang kagandahan ng loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na mayaman, ibigay nyo makapangyarihan sa naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Yan. Kaya ito ang payo ko, ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon. Kaya tama yung ginagawa natin, sila rin ginagawa din no? Nag-iipon tayo ng kaloob na sinimulan ninyo noong pang 1 taon. Kayo ang namuna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagpapanukala. Kaya ituloy na ninyo ito. Ang kasigasigang ipinakita ninyo noon ay pagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Ibig sabihin, huwag lang sa umpisa tayo masipag kasi magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Tandaan natin huwag lang sa umpisa tayo magaling. Okay? Sa pagdating ng gitna, dapat huwag mawawala yung init. Kung paano natin umpisang nakilala yung Diyos, dapat panatiliin natin yung kasagasiga natin na yun. Okay? Tandaan natin, hindi tayo naglilingkod sa tao, huwag tayo mapapagod, gumawa ng mabuti. Ano yung mabuti? Yung sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya ituloy ninyo ito, ang kasigasiga, ipinakita ninyo noon, ay pagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Ayan, tandaan nyo, hindi tayo binibigyan ng porsyento na dapat nating ibibigay. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Alam ng Diyos yung bawat makakaya natin sa ating buhay. At ang Diyos ang siyang sundin natin. Sapagkat kung bukal sa kaloob ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Kaya kapag hindi nyo kaya, huwag kayo magbibigay. Mag-pray kayo, Lord, tulungan mo ako makapagbigay ng naayon sa iyong kalooban. Na hindi ako napipilitan, Panginoon, ng buong buhay, buong puso, buong kaluluwa. Kaya sa lahat ng pagkakataon, yung pagbibigay natin, malayo pa lang dapat nakalaan na yun. At dapat pinagpe-pray mo na yun, Lord, patawarin mo ako, ito lang yung kaya kong bigay. Alam ko hindi sapat ito, pero kaluguran mo po ang handog na ito. Ganun dapat tayo paano magbigay. Laging ipinapasalamat sa Diyos at hinihiling na kaluguran niya. Okay? Hindi ibig kong guminhawa ang iba. At mabigatan naman kayo, kundi upang matulungan ninyo ang isa't isa. Tandaan ninyo yan. Kasi para hindi ka mahirapan. At hindi naman din sinasabi ni Pablo, kaya iba, huwag di mapagsamantala. Sa totoo lang. Alam natin, kung minsan, yung iba nagbibigay, wala natin, si brother, nagbibigay naman yan, siya na bahala. Huwag tayo ganun. Gumawa tayo ng mga bagay na makakatulong. Kasi may ganun tayo konsepto minsan bawa, anniversary. Ay, si sister, si brother, malaki na magbigay yan. Kahit ganito lang bigay ko, okay lang. Kaya na nila yan. Huwag ganun. Okay, makita natin sa Diyos na talagang meron din tayong kaisipan na talagang, Lord, gusto ko ma-develop yung gawain puso ko sa pagbibigay sa iyo. Hindi akong ganito lang yung kaya ko ibigay. Panginoon, loobin mo naman. Pag-pray natin yun na makapagbigay ka, ako lang kahit na malaki higit sa aking makakaya kasi kagaya ng taga-Macedonia, di ba? Ang mahalaga pinapasa Diyos mo yun. Huwag ka lang magbibigay ng nagyayabang ka. O papataasan kayo ng ihi. Ang kala binigay ni brother, 2,000, 2,500 akin. Diba? Tapos magpapalandakan mo pa yun. O ganoon. Ibig sabihin, magkaroon ka ng desire sa puso mo na gusto mong mag-upgrade ka rin sa gawain ng pagbibigay. At na-appreciate ng Diyos yun kasi ang Diyos tumitingin sa puso natin.
Huwag tayo magbibigay ng yabang lang, huwag tayo magbibigay ng buta lang, huwag tayo magbibigay ng walang halaga. Kaya alam din ng Diyos yun. Kasi minsan, tayo kasi nakakakilala sa sarili natin eh. Ang yung mga ginagawa natin, tayo nakakaalam niyan at ang Diyos. Ang ibig ko lang sabihin, ni Pablo, ang ibig niya sabihin, maging tapat tayo sa gawain ng pagbibigay at dapat yun na po sa kalooban ng Diyos. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo man ang mga mangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa kayo, pareho kayong nagkatulungan sa isa't isa. Yun yung ibig sabihin ni Pablo. Kaya matuto tayong magbigay ng malinis ang kalooban at tumulong sa kapwa. Kasi pagdating ng panahon, sila rin yung tutulong sa atin. Kung ano yung itinanim, yun yung maanihin mo eh. Tama po ba? Maging matalino tayo kagaya nung tagapaglingkod nung hari ba yun sa Matthew, yung matalino katiwala. Pinagpilinan siya ng amo niya. Kaya lang, winaldas niya yung pinagkatiwala sa kanya. Alam ko na ang gagawin ko. Tinatawag niya yung may utang sa amo niya. At binawasan niya yung pagkakautang. At talino niya, kasi sabi niya, gumawa siya ng mabuti sa mga taong nanghiram sa amo niya. Sabi niya, tanggalin man ako ng amo ko sa aking serbisyo, may tatanggap naman sa akin. Ganun tayo, kagaya niya mag-isip, maging matalino tayo. Kaya tayo, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, pagdating ng panahon, gagawin din tayo ng mabuti nila. Kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Kapag nagtanim tayo ng masama, yun din yung aanihin natin. Hindi tayo makaligtas sa Diyos. Tandaan natin yan. Hindi ibig kong gumanhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Kaya dapat matuto tayong ma-appreciate yung kalagayan din ng iba. Halimbawa, sa kongregasyon na ito, alam natin palagi, si sister, si brother na lagi sumasako sa pangailangan ng church, halimbawa lang. Magkaroon din tayo ng discernment sa ating puso na makapag-participate. Kasi hindi nila habang panahon, sila nasa magandang kabuhayan. May time na dumarating minsan, nagtitsempo, na wala din sila. At dahil sa kagustuhan nilang makitawid yung ating mga pangailangan, anniversary, makitawid lang yun, yung mga bagay na labag na sa kanilang mga iniisip at ginagawa nila para sa pagsisikap. At tayo naman, akala natin, okay pa sila, hindi natin nakikita yung buhay nila, hirapan din. Kaya, huwag natin iasa din sa kanila. Iasa din natin sa ating sarili yung tunay nating relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, magpusa tayo na magkaroon ng partisipasyon sa gawain ng pagbibigay, higit pa sa ating makakaya din, kagaya ng ginagawa ng iba. Para nagkakatulungan tayo sa isa't isa. Ngayon, magagaanan din yung iba. Tama mo ba? Naiintindihan ba yung sinasabi ko? Kahit paano? O nagugulo kayo? Magulo ba? Magugulo sinabi. Halimbawa, anniversary. Meron tayong kailangan 5,000 na lang mababa para sa pambiling lechon. Alam natin, nagbibigay si brother ng mga 2,000 o 2,500. Kalahati na lang, paano na ikaw nakasanayan mo nang magbigay ka lang ng 100. 100 lang uli ako kasi kaya naman ni brother. Nagkataon si brother na nagbibigay ng 2,500 namang problema. Si sister na nagbibigay ng 2,500, nagkataon tumapat sa matindi na yung pangangailangan. Ngayon, dahil sa lagi niya nang ginagawa yun, gusto niya parang ibigay yun. Gagawa siya ng paraan, mahihirapan sila ng pamilya niya. Dapat naisip natin yun. Yun ang ibig sabihin. Dapat hinaisip natin na hindi dapat habang panahon, hanggang doon lang ang makakaya natin. Lagi na lang tayong ganun. Inaasa kay brother, ganyan. Mag-isip tayo, mag-upgrade din yung kaisipan natin sa gawain ng pagbibigay. Nakuha ko, na hanggat maaari, huwag natin isang galak kay brother and sister, tayo rin naman. Okay? Para magaanan naman si sister kasi lagi na lang siya magbibigay ng malaki. Ngayon, sa kalahati ng 5,000, magbibigay ako 150. Kasi isang taon ako dati, gagawin ko 50. Okay? Okay? At least kahit paano, tumagkat yung binibigay mo. Tama mo ba? O kaya, naisip mo, 150. Wow! 1.5 na lang kaya para mas magaanan si okay yun! Di ba? Lord, magbibigay ako ito para sa iyo. Hindi dahil nagmamayab ako sa kanya, kundi dahil ito ang gusto kong ibigay sa iyo, kaluguran mo. Sa bahay mo palang ipanalangin mo na, Lord, magbibigay ako nito at kaluguran mo. Luubin mo na, pag-pray mo na,
Tama ba? Ganun yung ibig sabihin ni Pablo. Na para hindi magkahirapan yung isa't isa sa atin. Dapat nakikita natin yung kalagayan ng bawat isa at nagkakaroon tayo ng bahagi para tulungan ang isa't isa. Tama mo ba? Naintindihan na? Nawa, naintindihan. Kaya, pagbibigay kasi ito. At maraming, maging mga Kristiyano, maraming kulot-noo yan pagdating sa pagbibigay. Pero totoo, ulitin ko lang, hindi kailangan ng Diyos yung ating mga pera. Ang kailangan ng Diyos yung pusong tunay na naglilingkod sa Kanya. Tinitingnan niya kung paano tayo naglilingkod at kung paano natin ginagamit yung mga bagay na nasa sa atin na binigay niya. Amen po ba? Maraming tayong ilustrasyon na sinabi kanina. Yung buhay ni Haring David, binibigyan siya ni Omri ng lahat ng paghandog niya. Hindi niya tinanggap ng libre. Kasi sabi niya, walang halaga yan. Hindi ako magbibigay kayawin ng walang halaga. Babayaran mo lahat yan kung magkano yan. Ayaw ko magbigay kayawin ng walang halaga. Ang ibig sabihin ni Yahweh doon, yung kanyang pinaghirapan, yung buhay niya. Kasi yung kayawanan niya, galing yun sa pagbuwis buhay niya eh. Kinamkam niya yung mga labanan, sakop siya ng mga kaharian. Ang buhay niya kapalit noon, pinaghirapan niya yun. Kaya yun yung ibigay natin sa Diyos. Yung galing sa ating pinagsikapan, na binigay ng lakas ng Diyos sa ating pinagpaguran at pinaglaanan. Kaya yun ang pinakamabangong may pag-ibig. Mabangong alay sa Diyos bilang buhay na handog, banal at kalulugod sa Kanya. Amen po ba? O, kagaya ng taga-Macedonia na kahit naging hikahos, nakita yung kahirapan ng kanyang kapatiran. Kaya tandaan nyo, ang pag-ibig sa Diyos, sa paanong paraan natin makikita yung pag-ibig sa Diyos? Sa pag-ibig sa kapwa. Nakita ng mga taga-Macedonia yung kahirapan ng mga taga-Jerusalem. Kaya sila nakiusap kay Pablo magbigay. Kaya yung pagbibigay, pag-ibig yan. Dahil lang, nakita ko si kapatid, kailangan nila, okay pa ako, napagtitiisan ko pa ito, nakakaraos naman, pero sila, kasi naghihikahos yung mga taga-Macedonia, pero birugoy mo yung kaisipan nila. Nakita pa nila yung sa palagay nilang mas nahihirapan sa kanila yung mga taga-Jerusalem. Yan. Ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagbibigay, may pag-ibig talaga. Pag-ibig, may concern sa kapwa. O kaya, pag nagbibigay tayo, the best dapat. Okay? Kagaya ng taga-Macedonia, kagaya ng babaeng palo, kagaya ni Haring David. Yan. Talagang the best pag nagbigay. Okay? Mas nagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Ibig sabihin, pagka pinapasagana ka pala, bilang pagpapasalamat sa Diyos, dapat naghahanap ka ng mga tao at tinutulungan mo. Okay? Uy, masagana ako, bibili ako ng iPhone. Mag-iPhone, 50,000 ba? Wala lang nagkalungan kahit ng mga isang man lang na na nakakailangan. Dapat mag-isip tayo ron O, bibili ako. Ganda ng tsaka ang laki ng bonus ko, bibili dito ng iPhone. Kung bibigyan ka lang sa church, 100, nakakaya sa Diyos yan Diba? Hindi sinasabing lakyan mo, hindi. Kundi yung dapat, yung para sa Diyos, dapat naisip mo na yun at nararamdaman mo na yun yung masaya pinagpapasalamatan mo siya sa pagpapala na meron ka. Mayaman ng Diyos hindi naman niya kailangan yung 50,000 mo Tama? Sige, say 50,000 mo, iwan ka na lang dito sa mundo sa paghunaw. Gusto mo yun? Hindi ka mapunta ng langit? Makasakyan mo yung 50,000 mo, sa area ka lang, nagugulo yung mundo, nasa area lang ako. Nakasakit sa 50,000 ko. Pwede ba yun? Hindi. Hindi pwede yun. Lalaglagan ka ng bituin, hindi maglalaglagan yung mga bituin, kasama ka ron. Ganon. Kaya, maganda na yung buhay na walang kang kaya sa pera. Okay? Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi namang kinulang. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya si Tito ng pagmamalasakit tulad ng pagmamalasakit ko sa inyo. Hindi lamang niya pinaunlak. Kasi Tito kasi nagpasimula ng gawain. Okay pala si Tito na siya pala yung nakaisip ng panahon na yun sa kanila. Hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakiusap, kundi kagustuhang makatulong sa inyo. Nagpresenta pa siya ang pupunta riyan. Biluin mo yun, hindi lang siya nagpasimula. Ako na mismo para sigurado, makarating to, wala pa siya tiwa. Baka hindi niyo pa ibigay, ako na lang. Para sigurado, iba pala si Tito. Purihin ng Panginoon sa buhay ni Tito. Pinasama namin sa kanya ang kapatid na kilala ng lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng magandang balita.
Hindi lamang iyan, siya ay pinili ng mga iglesia upang maglakbay kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa sa gawain ito. Ang ganitong paglilingkod ay parang sa ikadadakila ng Panginoon at sa aming marugdob na hangaring matulungan kayo. Nag-ingat kami upang walang masabi ang sino man tungkol sa pangangasiwa namin sa malalaking kaloob na ito. Ang layunin namin ay magawa ang tama hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Kaya isinugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon at lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Kaya tayo naman ng mga pinagkakatiwalaan, magpasalamat tayo sa Diyos kasi kaya pala tayo ang piniling maging katungkulan yung mga katungkulan natin ngayon dahil pinagkakatiwalaan tayo ng mga lingkod ng Diyos. Tama po ba? Kaya yung ministry natin, pasalamatan natin ng Diyos kasi nakita nang nagtalaga sa inyo na dapat kayo katiwa-tiwala sa ministry na inatang sa inyo. Iyon yung sinasabi dito na pinili kasi sila yung karapat-dapat doon. Tungkol kay Tito, sila ang kasama ko at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila yung mga apostol ng mga iglesia sa kararangal ni Kristo. Kaya ipadama ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo. Yan. Kaya yung mga katungkulan natin ngayon, ipagpasalamat natin sa Diyos kasi may mga taong pinili niya na italaga tayo dahil may tiwala sa atin. Kaya huwag natin sayangin anong ministry natin ay natang sa atin. Yun yung gustong sabihin dito ni Pablo. Bagamat iba yung pagkakapahiyak niya. Pero yun yung ibig sabihin. Mahalin natin yung ministry natin at pagpasalamat natin si Diyos at gawin natin yung pinakadabis na paglilingkod na dapat natin ginagawa. Tandaan natin, kung tayo yung mga member, maging pasigasig tayo maging member. Kung tayo katamad-tamad, kung tayo mga ministry din yan, yung pagiging tagapakinig. Anong magandang bagay yung mga tagapakinig na dapat ginagawa para maging kalugod-lugod sa Diyos yung ministry ninyo? Sa tingin nyo, ano yung dapat? Sa mga tagapakinig, ano yung dapat nilang gawin? Bawal, hindi pa tayo nabibigyan ng katungkulan sa church, hindi pa tayo music team, hindi pa tayo usher, hindi pa tayo treasurer, hindi pa tayo deacon, o member pa lang tayo. Ano yung pinakadabas na paglilingkod na dapat nyo gawin? Para may partisipasyon tayo sa iglesia. Iglesia ka rin parte ng katawan ni Kristo, hindi lang naman yung mga music. Lahat tayo, parte, taga-palakpak, taga-upo dyan. Ano yung dapat natin gawin? Yung makinig ka na ng may kabanalan, yung makinig ng seryoso at maaari nanonood pa tayo sa tinaturo natin para pag-uwi ng bahay, re-reviewin natin. Pamahaga tayo pupunta sa church, tapos ano pa? O minsan maglinis-linis tayo sa church, pumunta tayo sa gawain. Yun yung mga ministry na dapat natin gampanan sa Diyos na parte ng iglesia para makapagbigay tayo ng pinaka-the best na parangal sa Diyos. Handa natin yan. Kaya lahat ng mga katungkulan na meron tayo, pagpasalamat natin sa Diyos at gawin natin ang pinaka-the best na paglilingkod na dapat natin ginagawa. Kagaya ng mga tao na ikinikwento ni Pablo, lahat sila ginagawa nila yung kanilang ministry ng the best. Kaya hindi nagkamali yung talaga sa kanila kasi hindi naman sila pumili nun ang Diyos. Sa inyo, sa atin lahat ang Diyos ang pumili, kaya ibigay natin yung pinaka-the best na paglilingkod. At hindi lang yung paglilingkod, pati sa ating pag-ibig sa kapatiran, sa gawain ng pagbibigay. Bagamat marami rito nasisira sa gawain ng pagbibigay. Tandaan natin, hindi kailangan ng Diyos ng pera natin. Ang kailangan ng Diyos, yung pusong tunay na naglilingkod sa Kanya. Yung pusong tunay na nakaka-appreciate sa mga pagpapala ibinibigay niya sa atin. Minuminuto, segundo, pinagpapala tayo ng Diyos sa buhay na pinakalob niya. Ano ba naman na ibalik natin iyon ng pinakatabi sa Kanya? Tama po ba? Kaya yun. Yung maglingkod tayo sa Panginoon ng pinaka-the best. Matuto tayong mag-isip ng kagaya ng kaisipan ni Haring David kung paano niya ginagalang at pinararangalan yung Diyos na kiningilala niya. Amen? Tayo kagaya ni David. Hindi tayo si David, pero isipin natin yung kaisipan ni David, napakalinis. Bagamat hindi siya perfecto, makasalanan din si David. Tama? Marami siyang kasalanan na nagawa. Nagpasenso siya. Hindi naman nauutos ng Diyos sa kanya yun. Di ba? Dahil
Ba't kailangan niyang sensin? Dahil ba natatakot siya, marami siyang kalaban? Gusto niya malaman yung bilang nila para katakutan sila, napakarami na, para makumpil nila, para mapagsubukon sila. Hindi. Kasama nila ang Diyos eh, makapangyarihan. Lahat naman ng panalo niya, ang Diyos ang nagpanalo, hindi naman siya eh. Hindi naman yung dami nila eh. Kakatotohanan nga niyan, isa lang, ang dami lang napapatay, isa lang ang isa. Diba? Kaya makapangyarihan ng Diyos, kaya yung pagkakasala niya, siya'y nasusunod. Kaya kagaya niya, nagkakasala din tayo, pero iba ang kaisipan niya pagdating sa pagkaalam sa Diyos. Talagang inaamin niya yung mali niya at bumabawi siya sa Diyos. Binibigyan niya yung pinaka-the best na effort niya para parangalan yung Diyos ang pinagbibigan niya. Amen? Amen. Yan. Talapakan natin ang Panginoon, pagbibigan ng Diyos. Sa umaga ito, 2 Corinthians 8, dami natin na 8, 7, 6. Yan. Pero sa 8 tayo nag-focus. Kasi ito yung kailangan natin para matulungan yung iglesia ang pinabibilangan natin. Handa natin yan. Magtulungan tayo, kagaya ng mga tao noon na may namumuhay ng may pag-ibig talaga sa Diyos. Meron bang tanong? Gusto nyong itanong, malaman tungkol sa pagbibigay? Baka kaya natin sagutin natin. Baka may gusto kayo itanong. Right? Maliwanag daw yung nanay nila. Tandaan niya na yung pera, hindi kailangan ng Diyos yan. Ang kailangan ng Diyos, yung puso natin na tunay na nakaka-appreciate sa mga pagpapala pinagkaloob niya sa atin. Ang pinaka-the best dyan, dapat alam natin yung kahulugan ng pag-ibig sa Diyos. Okay? Pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig Diyos sa kapwa. Tandaan natin yan. Utos yun ng Diyos na dapat natin gawin. Sa lahat ng pagkakataon, sa alang-alang natin yung pag-ibig natin sa Diyos, lalo na sa gawain ng pagbibigay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dahil lahat ay malalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito kami nakapagbasa ng iyong banal na kasulatan sa aklat ng 2 Korinto. Panginoon, purihin ka, Panginoon, nawa ang mga bagay na aming tinalakay, nabasa, buhat sa iyong mga salita, ay hindi lang basta namin narinig. Bagkus, Panginoon, magawa din namin sa iyo habang kami, Panginoon, ay naririto at binibigyan mo ng pagkakataon. Paglingkuran ka. Loobin mo nawa, Panginoon, na lagi namin magagawa ang pinaka-the best sa iyo. Sa iyo lahat namin, ipinagpapasalamat ang lahat ng meron kami. Nawa, Panginoon, makapaglingkod kami sa iyo nang naayon sa iyo kalubag. Purihin ka sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa takil mong pangalan, ang aming Panginoon Jesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be